to my YouTube channel. So, nandito tayo sa boss. Tadaan! Kasi, dito yung malakas yung wifi. So, yung mga nga sa Qatar dyan, naghahanap kayo ng kapihan na malakas yung wifi. Sa boss kayo pumunta. Kasi nag-try na ako sa iba, hindi malakas yung wifi. Mag-reaction vlog tayo kay Casual Chucks. Yes, kinabisado talaga siya. So, ito na ulit natin ang ating maliit na TV. Medyo sad lang kasi wala si brother ngayon. Kasi, sa work siya. Yan guys, nandito na tayo sa 3rd and 4th episode. So, tingnan natin kung kaya natin tapusin tong 3 episode or maybe lahat. Well, let's check kasi ang haba nila. Pero tingnan natin kung matatapos ko i-reaction vlog to. Hindi ko talaga siya pinapanood kaya gusto ko na siya panoodin kasi kailangan natin tapusin tong isang buong series ng vlog na ito. I might have only seen them since our boy group had to wear the same clothes over and over and over and over again. Alam niyo, nagre-reminisce ako nung time na eto, kasi parang feeling ko na ano ko na sila na-encounter ko na sila before. Pero hindi personal. Kumbaga, parang ano ko na sila sa TV. Kasi nag-abroad ako 2017. Parang nag-start sila 2018 or 19 ba yun? Tapos, parang feeling ko, baka nakita ko na to sa TV. Kasi naalala ko mga gantong pormahan noon. Although, oo, uso yung ganito yung mga pormahan noon. Kasi hindi ko siya trip. So, feeling ko, nakita ko sila noon, pero hindi sila pinansin kasi nga ganito yung forma nila. And because they couldn't afford a nice variety. A random man asked, why? Like an earthquake. And when an earthquake happens, let me show you. Wait lang, grabe ha. Pati naisip ni Pablo yung ganun niya na, yung username niya sa Instagram, pati pala yun may meaning. Grabe, ang galing. Parang lahat may meaning. Parang kada may gagawin silang mga words, may meaning. Buyer 18, SB19, yung ano niya, dito, yung username niya. Parang lahat may may meaning lahat. Ang galing. Ang tip ni Pablo noon. Ang batang-bata yung face. Oo nga. Ako din nung una ko silang nakita. Pero hindi si Ken yung nayayabangan na tignan. Yung una ko silang nakita dun sa conference, ang feeling ko na mayabang si Josh. Kasi nung umakyat sila ng stage nun, Show. Tapos si Ken nun ata gumanyan pa. Parang naghahay ng iba. Pero parang si Josh ata nun. Ewan ko, siya yung napansin ko na parang medyo maangas ganun. So, akala ko, sabi ko parang yabang nito ah. Sabi ko ngayon parang parang ba't ganito to umasta? Ganun. Kasi ako ganyan siya. Tignan niya yung mga taong parang may laser yung mata niya eh. Tinanong siya ng teacher namin, sa tingin mo sino pinakamagaling sumayaw? Ako! Ay, diba? Ako po, sinabi ko talaga. Ay, kung confident ka naman kasi ang galing ko po talaga. Justin po, hindi ako nakita. Ang galing ko po talaga. Siguro mayabang. Si Justin naman po, noong una ko po siya nakita sa video, digital guy. Parang gano'n. Sorry, Justin po, parang pure, parang self. Pero, nalaman ko. Okay, since nag-ano din naman sila ng mga first impressions, first impression din ako. So, si Justin, nung nakita ko si Justin, oo nga, para siya yung typical na K-pop na pag nakita mo sa TV, K-pop yan, gano'n. Yun yung una kong tingin sa kanya. Si Style naman, nung nakita ko siya, actually si Style nung nakita ko siya sa stage kasi yung itsura niya, parang inisip ko din na para siyang medyo akla eh. Kasi nung nasa stage sila, parang siya yung medyo bakulit, tapos parang papakit-pakit siya. Tapos parang naisip ko kung ano ba siya, kung wala or hindi, ganyan.
Pero yun nga, sabi nga kasi ng friend ko, hindi naman daw, straight daw sila. Ganyan. Si Pablo naman kasi, nung una ko siya nakita kasi, inaantok siya. So, inisip ko, antukin siya. Kasi Ken, nung una ko talaga siya nakita sa stage, masasabi kong ano ang pugi niya sa stage. Kasi, nung umangat, diba maangas sila nung umangat? Tas may tattoo pa siya. Syempre, diba mahilig ako sa mga banda, ganyan. So, parang yung life ko, parang nasa mundo ng mga ganon, banda-banda, ganyan, may tattoo, ganon. So, si Ken yung una kong nakita na may mga tattoo nga. Tapos, nung lumabas siya, may itsura to sabi ko, pogi to sabi nila yan. Tapos, naka-ano pa nga siya, naka-black na polo. Tapos, ang pungay kasi na mata niya nun. Pero nga, dami nagsabi na fans na may sakit daw kasi siya. Hindi daw siya yung normal na ganun yung itsura. Pero, ayun. Pero si Josh, yung akala ko parang mayabang ba? Iba pa yung kulay ng buhok niya dito, black, tapos blonde. Tapos parang, yabang, parang gayon. Parang yabang, daming sumisigaw, yabang, ganun. Pero, habang nasa stage din naman sila, nakikipag-interact sila sa mga interviewer, nung kikipag-usap sila, nag-hi sila sa mga tao, ganyan. So parang na-feel ko na parang ang bait nitong mga tao na to. Kasi nung after nila lumabas na doon sa butas, alam mo yun, umupo na sila, ganyan, nag-hi na sila sa mga fans, ganyan. Kasi yun pala, parang makulit din pala sila. Kaya lang, yun nga lang kasi talaga, napansin ko yung unang-una kasi, parang silang inaantok lahat. Which is understandable kasi nga yun yung nangyari sa kanila. Tuloy-tuloy yung kanilang concert. Di ba mayabang daw si Josh? Akala ko po, nung una, ang way niya po nagsasalita mag-isa, parang bigla na lang siya nagagano. Hala! Wait. Oo, nagsasalita mag-isa to si Pablo. Nakita ko to sa... May video ko niyan sa concert, makikita niyo sa concert. Alam mo yun na nahagip ko siya nung pinanonood ko na yung video ko sa concert. Gumagalaw siya mag-isa. Yung parang bigla lang ganyan siya Tapos bigla siya matutulad lang din. Meron pa nga doon na videohan ko para siyang nanigas, nag-freeze. Yung as in ganyan siya. Tapos hindi na siya gumagalaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang weird. Tapos bigla na siya sasayaw. Or habang may nagsasalita ang member nila, wala siyang gaganyan. Ganun. Naisip ko nga, baka may toyo sila o ano kasi inaantok na sila. So parang, di ba parang magising sila, parang nagaganon-ganon na lang siya. Ito na namang umiiyak ayoko nito Bakit ba sila nag-iiyakan dito? They also appeared in Billboard's top Social 50, peaking at number 3. Or so they thought. Number 3 kayo sa Billboard Social 50, pero ngayon number 2 kayo, guys! At Billboard Social 50, may mga nagko-comment dito, and number 6 na kayo. Number 7 kay Van Blas, yung pinost. Number 6 na, Virgin Artist. Congratulations! September 1st, 2020, a well-known artist canceled an Instagram live interview with They didn't know if they could be together. Only time that it worked for this US-based host. That type of breakup is going to take them very far in the music industry. I'm also very good at predicting music, okay? I've seen some people come and go, and I've seen some good. It showcased Pablo's songwriting Wait lang, itong kanta na tong What? Actually, nung narinig ko to, isa to sa mga parang nag-edit ko. Di ko alam kung bakit or baka dahil siya yung unang-unang tinugtog sa concert. Pero nung narinig ko siya, nakita ko yung lyrics and all.
parang ano din eh, na-touch din ako dito sa lyrics na to. Kasi yung lyrics parang ano eh, by part doon na yun yung nararamdaman ko sa buhay ko, parang ganun. Para kasi 'di ba may lyrics doon na ano, na parang maraming pinto ang nagsara pero ngayon nagsisibukas. Parang ganun. Hindi ko na maalala kasi hindi ko pa kabisado yung lyrics. Pero parang may ganung word eh, na maraming pinto ang nakasara sa akin pero ngayon nagbubukas. Parang ganun. Yung time na yun, nung narinig ko yun, kasi ganun yung mga napagdaanan ko noon. Dito, nung papunta dito sa Qatar, nung bago ako maging OFW, ganyan, parang tiniis ko lahat, ganyan. Hindi na, pero syempre, hindi naman natin pinag-usapan yung buhay ko. Pero kinukwento ko lang kasi it means na nakarelate ako dun sa song nila na yun. So, parang isa to sa naging favorite ko kagad na kanta nung narinig ko to. Tapos parang medyo natatouch pa ako dun sa kanta kasi nasabi na para iangat ang bandera. So, para sa akin na parang sabi ko, kaya ko na iangat yung bandera ko kasi ano, nakaya ko mag-OFW kahit ako mag-isa. Yung mga ganun. So parang ano, nakaka-inspire. Super akong na-inspired dun sa song. Kaya nagustuhan ko yung song. Kaya tingin ko din, lahat ng tao na nakikinig sa kanila is nakaka-relate talaga. Tulad nga nang sabi sa akin ng mga 18 na kaya nagiging gusto ng mga tao ang SB19 dahil natatouch nila yung puso ng mga tao, which is true. And sa panahon natin ngayon na ang daming corruption, everything, and syempre lahat tayo tinatry natin makasurvive everyday. Parang yung kanta na SB19 yung nagbibigay ng motivation para magtuloy-tuloy tayo. Ganun yung nakikita ko sa mga song niya. Pag naririnig ko yung song, ganun yung nakikita ko. I mean, yung napapakinggan ko, nakikita. Yung lyrics na binabato nila sa kanta nila, nakaka-inspire. And totoo, na-inspire ako dito sa kanta to, itong what na to. Kaya pagka pinatutugtog ko to sa kotse, parang feel ko na parang iaangat ko yung bandera ko. Ganyan. Maganda tong kanta na to. Yung mga hindi pa dyan fan or yung mga tropa ko na nanonood dito, try nyo pakinggan to, What by SB19. Kasi parang lahat ng struggles nyo in life, ma-feel nyo dito sa kanta na to, na kahit anong mangyari, makakarating ka dun sa pupuntahan mo. Nakakayak. Shucks. Wala, ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng buhok mo din ah. Nakita nyo? Yung buhok ni Justin na long hair. Pero ang gwapo niya dito sa long hair. It became the fastest P-pop music video to reach 1 million views in just 16 hours. 1 million views in 16 hours? SB19 sent shockwaves that reminded people of what they are capable of. Ang galing talaga ng kanta na to. At ang na ko ang yung what? Na-encourage ko. Yan mo, di ba na-encourage siya? Na-encourage din ako eh. Pag wala kong SB19, yung last video nila yung one, ang ganda ng video, di ba? Uy, idol namin to. Idol namin to si Glock 9. Pwedeng pulaan ng isang tao na nag-prepare hanggang sa makakita siya ng opportunity para gamitin yung preparation. Walang pinagkaiba yan kay Manny Pacquiao na nag-train. Alam mo, yung mga binabanggit dito or mga pinapakita dito, ito yung mga gusto kong tao eh. Ito, si Glock 9, si Manny Pacquiao, diba? Si Meme Vice, actually gusto ko si Meme Vice. And, yan. Yung mga gusto kong tao, gusto din SB19. So, parang, what? Super parehas talaga kami. So, tama ako nung sinusundan na tao. So nag-train sobrang galing, pagpasok niya ng ring, knockout yung kalaban. Walang difference. Lalo ko na-appreciate ang isang artist na alam ko pwedeng magyabang pero hindi nagyayabang. This was also the time when I found them. Their music made a difference in my life. It gave people happiness. Their music inspired us to become a better. Alam niyo, feeling ko yung kantang yun, yung
maraming pupukaw ng puso ng mga tao. Kasi para talaga siyang ano eh, para siya talaga sa ano eh, survival stage ng mga tao. Feeling ko lang so sa tingin ko kapag ka ipopromote ko siya sa ibang tao, yung SB19, ipaparinig ko muna yung kanta ng What. Diba? Bago ko sabihin, SB19 yan. Ganyan. Gusto ko yung song na yun. Meron pang iba. Pero, I mean, yung time na parang ako, talaga na hindi ko ma-explain, pero basta, malala mga Version concept. of ourselves despite our imperfections. SB19 taught us not to only raise our own flag, but to wave it proudly. Yay! Galing! Papers ko Previously, SB19 stood in names, but this was posted around the time when SB19 got the #1 spot on TV's most requested artists for 21 weeks in a row. This was against much bigger monsters. Nagkakatilala. May may sense yung kanta nila. Alam mo yun, nakaka-touch yung songs nila. Well, pero yun nga, at least, di ba, mas na-hook ako sa kapwa nating Filipino, which is, natutuwa din naman sa sarili ko kasi talagang binigyan ko ng chance yung SB19 to prove themselves to me. Wow! Kala mo talaga. hindi. Pero deserve nila lahat ng attention sa mundo. Deserve nila lahat ng ng mata ng lahat ng tao. Deserve nila also ng tenga ng lahat ng tao. Hindi lang mata, hindi lang tenga. Siguro pati na rin pang amoy kasi mukhang mababango naman silang lahat. Social media, and they see everything. So it only makes sense that Sino some ba to? Sino kang babae ka? Pilit. Ay, ikaw nakita ko nakinig na SB19 yun. Di joke lang. Sa mga ugali, siguro yung tatay niya ito, hindi kaakit-akit yung mukha. Diba? Kinumpare niya SB19 sa mukhang tatay. So, ibig sabihin yung tatay niya, diba, pinagtatawanan niya rin. Ano yung sabihin dito? Nag-iisip to no? this hate has got into them. Na-hurt na ako. Kumbaga, parang Hala, feeling ko, ang laki ng shoes. Crocs ba to? Ang ganda ng shoes. matig na ako doon. Kasi Ganyan naman, umiiyak mo naman tong mga to. minsan hindi lang naman kasi pali. Kalaban. Sarili talaga. Ito pala yung mga iyak-iyak na... Parang sarili ako lagi. Baka pipili ko na sa Yeah, that's Pablo. If you're new, Napunit. Napunit. Ang cute to. Ang cute. To. Ang cute. just I will tell the next chapter this time, okay? This was the time when Pablo decided not to be silent to haters. Hindi, parinig natin sa kanila. Pakinggan niyo. This character literally resembled all 5 members and the person behind from scratch and oftentimes even used frame-by-frame animation. He's a guy who knew what he was, like a monster hiding behind a Siya naggawa. And we all knew about the song that produced the most iconic rap line in the world. Josh, Teka nga. Ito si Josh. Tataka ako. Kasi ba talaga tattoo nito? Saan ba ito nagpatato? Parang palipat-lipat yung tattoo niya. Tapos, napansin ko din yung tattoo niya. Parang iba-iba. Naglalagay lang siya sticker. So, ang tunay na may tattoo ay si Ken. Si Josh, wala. Sasabihin mo yun dito sa video kung may tattoo ba sila o wala. Kasi napansin ko to eh. Ang sabi ko nung una walang tattoo, tapos biglang may tattoo, tapos mawawalan ng tattoo. Tapos mapupunta yata sa kabila. Ang gusto dito. Paano ba? Okay. gave it so much justice that it made us forget about his other. My favorite part was the imitation of the monsters.
Uy, nakakatakot. This was done by none other than the monster vocalist himself, Style. Ay, gwapo He's niya just siya. one of the best singers I've ever heard in my life. Big song intro. Mas 18 sa hanapin niya. Baka 18 siya. Ano yun? Tinitingnan niya ako dito sa nag-vlog ako. Iyak ako. Mas lito People ako. also tend to forget his ability to sing in lower notes. And speaking of forgotten talents, who would dare forget his ability to dance and teaching at the same time? The man single-handedly choreographed almost all of Esmerity's amazing dance routines. Now you know what is. Enter the oldest song on the list. He's just effortless in setting up the mood. Ang cute oh. When it comes to his talents, O diba, he's in paano mo no hindi masasabi na para silang bakla? Kasi tignan mo naman yung itsura kasi nito ni Ken. Naka-earring siya na parang pearl. Tapos yung damit niya parang pang babae. So, yun. Pasensya na, hindi ko alam. Pero, kasi yung ayos niyo. Ay! Sige, tuloy. This guy, Tapos nakaka-assure, bigla silang magiging maangas. Bigla silang gagwapo. Alam mo yun, bigla silang nagtatransform. So, di ba, para ka nang mababaliw. Hindi mo alam kung ano ba talaga sila. Yung parang, ano ba, pagkatapos mo kung pag-isipin ng ganito ka, tapos bigla ka magiging gwapo na ganyan, mukha kang magiging prinsipe. Ay, has a voice that sounds like he came straight from the underworld. Playing to flying. Sheesh, that's a monster right there. Now let's move on to the song that was written out of a laundry. Di ba mahilig, sabi dito mahilig to maglipad-lipad si Ken, magtumbling-tumbling. Hindi na siya nagaganyan sa stage. I mean, sa bagay may sakit siya, no? May sakit nga pala siya. Okay, sorry Ken. Nakakailan ka na sa akin. Sorry. Routine. Remember yung time na when you... This song broke the hearts of many people all over the world, including mine. This easily became their best song ever because it's very relatable. It pays tribute to our loving parents and gives thanks to them for all the sacrifices they made for us. The impact was so immense that it was sung in many different languages. हमेशा हमें ही आगे लगाते हैं इस बार पहले जा सकते हैं ना Ang galing. The melody takes me back to this unforgettable moment. Everyone's family showed up except for Ken. Tingin ganda ng Then mama. this happened. Because Ken never expected his family to show up. This made Mapa even more special because it was performed by SB19 together with their families. Ayan, kailan naman maiiyak ako, may itaon sa kabilang. And behind this universal anthem is the mind of a genius himself, the monster in the center of it all. Ikaw na naman nag-isip? Ano, If you have Pablo, noticed, lagi his na lang name ikaw? is all you Ang galing mo naman. Some people say he's got the Midas touch because every song he made was an instant hit. I mean, just listen to how clever the lyrics are in SLMT. Ganitong tao na lang. Hello, today is LMT. May nag-comment sa akin na 18. I-explain niya sa akin bakit walang A yung salamat.
Kasi daw yung A is for 18. Nagpapasalamat sila sa 18. Tama? Tama? Ang talino. Grabe. He managed to thank us by using our fandom's language without Alam mo, feeling ko pag natapos ko itong buong episode, ulit-ulit yung sasabihin ko, ang galing, ang talino, ang galing, ang talino, ang galing, ang talino. So, bilangan niyo na lang kung makakailan ako. Simula din sa first vlog ko ng episode 1 and 2, tapos ngayon, tapos sa mga susunod, kung ilang beses ko sinabi yung galing at talino. making it sound cringe. And he's not even done. He has so many unreleased bangers that are just waiting to be unleashed. Sinipon tuloy ako. Fast-growing and dedicated fan base. Was just like me representing SB19, the student, and the ever so incomparable Bakit kapag, rest. alam niyo, naiinis ako. Sino ba itong mga lalaki na to? Sa tuwing umiyak sila, naiiyak din ako. Kahit sino sa kanila, basta ano na sila. Para akong naiiyak din. Sino ba itong mga lalaki kasi na to? Ayan. All of the amazing finalists back to Ang talaga. Don't cry, don't cry. Josh couldn't believe it. He couldn't hold his tears because finally he took a step in their quest. This is the chart, the most viewed Most viewed P-pop boy group music video in 24 hours. Okay. P-pop boy group MDs in the first 24 hours. I intentionally didn't put SB19 there because if I did, this happens. Their songs easily occupy the upper half percentile by a large margin. This begs the question, are they just too far ahead of the game? Or are they just... Ito na naman ito. Ito na naman. May nagsabi pala sa akin, uy, sorry na. Kasi di ba last time na episode 1 na nag-react ako. Sabi ko kung buhay pa. May nagsabi daw yung isa daw kumanaw na. Sorry po. Talaga. Teka lang ha. Tattoo mo nga parang pendel lang eh. Kasi yung revenge kasi talaga yung success na ipapakita nila. True. Takgal ang tawa yun sa Maganda kasi yung revenge kasi talaga yung success na ipapakita nila. One more. Okay. Tapos na tayo sa episode 4, guys. Okay, so far wala naman akong masasabi kasi walang nagbabago from the start nung nakilala ko sila hanggang ngayon. Totoo nga na parang paggaling sila ng paggaling. Parang kada araw nag-improve sila. Wala lang, ang galing lang. Tsaka, alam mo yun, kahit hindi ko sila kamag-anak, kaano-ano, iniiyakan ko sila, di ba? Alam mo yun? Hindi mo kami close ah. And oo nga pala guys, ano lang to, mabilis lang to, sasabihin ko. Kasi, kung nakakainis po yung boses ko, sorry po talaga kasi maliit talaga yung boses ko. Actually, ito po yung flaws ko since noon pa. Actually, ayoko din talaga nag-vlog, ayoko sasalta sa vlog. Alam mo yun, nilaksan ko lang din talaga yung loob. Ay, ito nga yun. Kaya din ako naiiyak dito sa SB19 eh. Kasi ito yung part ng life ko na ginagawa ko yung bagay na nagiging happy ako. Kasi hindi ko na iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Parang ginagawa ko na lang kung ano gusto ko. Pero dati din kasi talaga, may mga harmful ako na nababasa na comment. Actually dito sa vlog ko, hindi lang dito sa vlog ko, merong mga nagsasabi na bonjing daw ako, ganyan. Tapos, meron din nagsabi din, ano daw, boses, ano yun, kikik daw ako. So, parang, alam ko naman yun sa sarili ko. Una pa lang din talaga, sabi ko sa sarili ko na, ayoko mag-vlog kasi yung boses ko parang ipis. Parang nahihiya ako. And, ayun nga, natatakot kasi ako sa mga bash. Lalo, airport yan,
Reply lang pala. Pero ayun. Ayun nga. Nasa na ba ako? Actually, nawalan talaga ako ng pag-asa na gawin yung mga pag-vlog. Pero sobrang hilig ko kasi gumawa din ng mga videos. Kung mag-check nyo yung IG ko or yung TikTok ko, hilig ko gumawa ng video na kung ano-ano lang. Nakaka-relate ako sa SB19 dahil siguro doon na parang, sige, gagawin ko kung ano yung sa tingin ko, makakapagpasaya sa akin na ano, hindi naman sa wala akong pakialam sa mga pinagsasabi niyo. Pero, yung negative na maririnig ko na makaka-hurt sa akin, parang alam ko, inisip ko na lang na okay lang, sabihin niyo yun, parang sa inyo naman yun eh, iba naman yung naririnig ng iba pang mga tao. So natutuwa din ako sa ibang mga 18. Thank you po sa mga ibang nade-defend minsan sa akin na nagsasabi na hindi naman daw pangit yung boses ko, ganyan. Natatouch po talaga ako doon, natatouch ako ng sobra po. And naman itong langaw na ito, panira naman ang mood. Tapos ayun po, tapos yung mga comment niyo po, sobrang nakakataba po talaga ng puso. Sabi ko, hindi ako nagkamali na pinalo ko yung SB19. May mga ano po nga na nagsasabi na kaya ko lang daw ginagawa itong SB19 kasi ginagamit ko lang daw sila. Kaya, sabi ko, bakit? Para ano, di ba? Ang tagal ko yan nag-vlog, ang tagal ko na nagiging masaya. Kahit 10 viewers ako or what, wala akong baki. Nagiging masaya ako kasi nag-upload ako ng mga ganitong bagay. Nag-upload ako ng vlog kasi din lang ako sumasaya. Which is, bakit mo aalisin sa tao yung ganung kasiyahan? May manood or wala, happy ako. Ayun, meron talaga mga tao sa buhay natin na hindi nagiging masaya sa ginagawa natin. So, yun. And I think yung SB19, ganito din yung mga pinadadaanan ko. Hindi ko goal na maging famous. Ang goal ko is maging masaya. Yun lang. And para maging happy ako is itong ginagawa ko. Nag-vlog, kung ano-anong binibidyohan ko, anything. Actually, alam niyo, sira na yung algorithm ko. Kasi kung makikita niyo yung YouTube ko, mapapansin nyo, di ba, puro travel vlog, unboxing, day in my life. So, halo-halo talaga siya. Tapos, biglang dumating yung SB19 ko na vlog. So, parang nabaliw na yung YouTube ko kung ano-ano ina-upload ko. Kasi, ganun ako mag-upload. Kumbaga parang, sige, selpak, upload lang ng upload. So, ayun, yun lang naman yung humaba na. Pinag-usapan lang natin yung boses ko. Pero, well, yun lang po. Sorry po kung medyo ang pangit mo yung boses ko. Pasensya na po. Kasi ganito yung boses ko. Regarding din sa boses ko, diba? Imagine niyo gano'n ko ka-hate yung boses ko na sobrang hilig ko sa mga rock music, sa mga ganyan. Imagine nyo, pagka gusto ko pumunta ng gig, gusto kong manood ng, for example, Slapshot, kung ano yung Slapshot. Alam mo yun, yung boses ko kakanta ng Agent Orange. Imagine, Agent Orange, nakakasita. Diba, hindi siya angkop, hindi siya bagay sa boses ko. So parang, alam mo yun, kahit sobrang hilig ko sa rock music, hindi ko siya makanta, hindi ko... Siyempre, kung may gusto kang music, gagayahin mo, kantahin mo, ganyan. Hindi ko magawa, kahit gustuhin ko man, kasi nga, ganito yung boss ko. So, buti na lang, may SB19, kasi kaya kong kantahin yung time. Oh. I hope you know it's better to try. When they will run out. Hindi ko pa kabisado yung ano. Tapos meron ako isang favorite nila na song na isa pa yung Party Party. Basta may ano yan eh, may sa lyrics na may run. Then parang ano. Yung never run, never run, never run, never run, drip, ganun. Oo. Ang goal ko ngayon dito, dapat pag pumunta ako sa concert ulit ng SB19, dapat makakasabay na ako sa kanta nila. Dapat makakabisado ko na yung kanta nila. Kasi di ba, malay mo, habang nasa concert, di ba, mahagip ka ng camera. Tapos pagkahagip ng camera sa'yo, mali-mali yung ano, yung bukas ng bibig mo. Di ba, medyo nakakahiya yun. Alam nga magaling. Everyone, and the
siya na fit, drip, drip, drip. Ganun, pangit, di ba? Peke ka na 18. Kailangan, ang goal ko is, dapat, pagka pumunta ako ng concert ulit na SB19, which is sana makapunta talaga ako. Kailan ba yung homecoming? Gusto ko talaga sila mapanood ulit. Kasi parang nabitin ako dun sa concert ng Qatar. Alam mo yun, andun na ako sa Verge, nabibili ako ng VVIP. VVIP, ang lapit na eh. Nag-crash yung website. Pero parang mas gusto kong ma-feel yun sa Philippine Arena kasi parang ang dami-dami, tapos parang ang ingay, di ba? Parang lahat magpa-party, parang anong feeling ng mga nagpunta sa Philippine Arena. Tapos, isa pa pala na reaction ko and comment ko kay Josh. Si Josh kasi, alam mo yung feeling ko, ano siya, feeling ko, ang dami niyang doubt sa self niya. Parang simula nung pinanood ko itong mga vlog, parang si Josh yung nakikita ko na parang lagi siya nagda-doubt sa sarili. Lagi niya sinasabi, hindi siya magaling, hindi siya enough, ganyan. Paano pa kami? Paano pa kami na hindi sikat, diba? Ay, kung may sikat, lawal ko. Naiisip niya pa kaya yun? Naiisip niya pa kaya na hindi siya enough? I mean, sa sobrang dami nagmamahal sa kanya. Like, for example, itong vlog na to, sigurado ko may magko-comment na love nila si Josh, ganyan. Kasi yung mga last vlog ko, may mga nakikita naman ako na kay Josh, may mga name ni Josh, ganyan. So, di ba, sana, Josh, kung napapanood mo to, which is, I don't think so, kasi busy kang tao, kahit tignan mo na lang yung mga comment dito, sa comment section, may mga babasa ka dyan na love ka nila. Yun, huwag mo isipin na walang nagmamahal sa'yo and hindi ka enough. You are more than enough kasi nagawa mo ang pasayahin yung mga tao eh. Nagawa mo ang pasayahin kami. So, ba't ka nagdadoubt? Pero hindi ko din naman kasi alam kung ano yung buong pinagdaanan sa sarili mo. Pero, I mean, alam ko pangit mag-compare ng life mo sa ibang tao. Pero, isipin mo na lang din yung mga taong walang privilege sa life. Kasi minsan ganun ako. Pag nafe-feel ko din na I'm not enough, actually parehas kami na nararamdaman ni Joe. Na pagka hindi ko na-feel na enough ako, minsan iniisip ko na lang na bakit ko iniisip yun? Nandito na ako sa kung saan ito yung pinag-pray ko 3 years ago, 5 years ago. Nag-pray ako na mapunta dito, nakapunta ako. Nag-pray ako na magkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng work. Nag-pray ako na ganito, ganyan. Lahat binigay. Minsan nga, may mga bagay din na hindi ko pa hiniling, binigay na. So, I mean, ayun, sana yung maisip yun ni Josh as motivation na nandiyan na siya eh. Diba? Bakit pa niya iisipin na he's still not enough? Again, you are enough. More than enough. And lahat po tayo. Lahat tayo, 18 man or hindi, basta lahat ng tao sa mundo, you are more than enough. Kasi nabubuhay tayo dito. Diba naging motivational na yung vlog ko? Pero, I mean, yeah. Ayan, sana walang susuko. Tulad na lang nung kanta nila na buwan. Iwagayway natin ang ating bandera. Kain natin to. Yeah. Tapos mamaya mag-breakdown ako na. Episode 5. Okay, let's start. This is just an ordinary photo taken back in 2022. Hello, cute. Guys, wait lang. Mayroon akong question. Nakita kasi akong video last time sa Reels. Kasi FYP ko napupuno na ng SB19. So, minsan di ko napipigilan na panoorin yung mga Reels. Ayun mag-judge. Pero, sige, pakilinaw na lang po. Bakit inaasar ng mga tao? Actually, mga 18 niya ata yung mga nagko-comment. Bakit si Stel at saka si Ken, ba't inaasar?
Like, may relasyon ba sila? Akala ko straight sila. Ganun yung sagutin. Hindi ko talaga sure. Nakita ko lang siya sa reels, na lumabas siya sa reels. Tapos sabi ko, ba't ganun? Kasi yung reels, yung tinginan nilang dalawa, yung mga ganun, yung parang may connection sila. Sila ba? Hindi ko alam basta yun. Okay. Sabi, talagang tinanong niyo pa yan, matalino yan, boy. Sabi sa inyo, kahit ano itanong niyo dyan, matalino yan. Naging judge. Ay mga kapisa, isi-search na ng voice. Oo, wala. So from still singing in an empty room, Grabe, performing in the grabe. voices of the coaches. I mean, how do these things keep on happening to them? This big explosion. Yung mga talaga dito. Pagpapagi ko lang dito lahat. Ano? Ito nga na yung masaktan sila. Ano siya? Sheesh, that was dangerous for sure. A month later, Ano bakit they tumalsik dropped sa Phantom. kanila? Ano nakaupo? Sasayaw na This song was over social media and became SB19's biggest song alongside Mama because of its Buti level talaga narinig ko na to from dance for before. young. A couple of weeks Itong later, gento na to. SB19 Kasi announced their departure sikat din siya eh. and dropped the full Mandatang EP. What the? Ang bumogi. What the? Uy, ang off. Uy, ang ganda ng buhok ni Pablo dito. Ano itong nasa ulo ni Kim? Uy, ang gwapo nila dito. Ang gwapo dito ni Ken, ang gwapo dito ni Justin. Ano to? Akala nito? Si Joe? Okay lang. Kasi gusto ko siya na purple hair. Si Pablo, ang gwapo dito. Ito talaga naririnig ko talaga siya. Pero hindi ko alam SB19 yung kumanta. Naririnig ko lang siya na sinasayaw kasi ng mga katrabaho ko. Nag-tiktok sila. Charts. Because of this, SB19 got invited to local game shows like Family Feud. Ano meaning ng EP? EP? Episode? Episode ba yun? Or may other meaning yung EP. Kasi parang lahat ng ano nila may meaning, di ba? So, may meaning ba yung EP or wala? Or episode ba yung meaning ng EP? Anong ginawa mo sa banyo? Nagwiwi. Umihi. Survey. Tapos, in 100 kayo, mali kayo. Tama yung umihi. Fans were saying that one of the show's host jobber was mopping Josh's hair. What do you guys think? Hindi ko naiintindihan. You decide. Oh! Wait, I need to repeat this. Nawala yung sound. They were so unstoppable that even technical issues couldn't even hold them back. Oh, nawala yung sound. Give Fudge! Ang galing! Grabe, walang sound. Tiniloy na yung concert. Wala yung sound nila sa concert. Tiniloy nila yung pagkanta nila. Ang galing.
sounds nasira, may technical issue. Kapela. Pero ano na sila, nagtuloy-tuloy. Ang galing. What the? Praise kami ng reaction. TikTok, nagpagtatag tour locally and internationally. Grabe, sobrang professional na yung mga taong to. Ayun o, nakita nyo yung tattoo ni Josh. Ang dami-dami na naman. Tapos biglang mawawala na yan. Sabi ko sa inyo. May kakaiba dyan, may ano dyan eh. May maniwaga dyan sa tattoo niya. Oo, ayun o. Wala na siyang tattoo ulit doon. Ngiti na lang. Maniwaga dyan sa kanya. Tattoo niya. Sabi ko sa inyo. Sobrang kulong-kulong kasi ay yung heart ko ngayon. Kasi namin nakalala. Galing. Ano to? Hawak ni Justin. Dinosaur? Ako sinawak na dinosaur. Bayan Diyos, ikaw na lahat. Mga tao, hirap namin nagdaan namin. Kaya pag nakakarinig ko talaga, ang tatak talaga sa isipan namin. Lalo na sa pag-isip kasi pumunta ako para ipakita ko. Pero kahit anong try, hindi talaga pa rin SB19, I've gone through some tough times for sure. Ay, ang guys. Yung itsura nila dito, illegal. Bakit ang gagwapo nila dito? OMG, ba't nag-iba? Ah, ang gwapo ni Pablo. Ah. Uy, ang gwapo. Illegal to. Hindi nila pwede nisuot ulit. Ang gwapo ni Pablo dito guys. Yung ganito niyang ayos, yung ganito niyang nakatayo, yung buhok niyang ganyan. Seryoso, ang ganyan niyo ha? I'm back. Gwapo. Ayan mo. Yung Pablo ito. Yung ganyang ayos niya, pogi. Iba yung glow up nila dito ah. Iba yung itsura nila dito. Lahat sila. Iba yung glow up. Ang gwapo ni Justin dito. Bagay sa kanya yung ganyan hair. Si Pablo, ang angas ng buhok niya na nakatali na ganyan. Sino to? Bakit parang may mga kasama silang K-pop? lang po namin ang makapag-release ng kanta. Pero ngayon, Gwapo nila dito talaga. Susuot nila na to. Yung itsura nila dito lahat parang putok na putok yung kagwapuhan nila. sa pagtsatsaga at sa pag-aantay sa amin. Inuulit po namin itong award na to hindi lang para sa amin, para sa ating lahat daw. And of course, we are very happy and we are very honored to represent, to showcase the Filipino music all around the world. Muli kami po ang SB19. Maraming salamat. What have we learned from their story so far? For me, if someone wants to become a king, it's their kingdom. What we call today is fandom. Let us make way, because now Okay guys, natapos na natin ng hanggang 3, 4, 5. So we still have more 6, 7, 8. Malapit na ako matapos. And so far so good. Ang galing. Ang galing. Wow. Wow. Amazing. Amazing guys. Amazing. Amazing. So guys, I know hindi pa ako yung fully pledged or sabihin natin hardcore fan ngayon. But malay nyo, mga ilang days or what. Ang dami ko comment sa akin na magpupuyat na din ako, ganyan.
and all, na hahalongkatin ko yung mga videos nila. Gusto ko gawin, pero kasi may trabaho ako, hindi ko siya magagawa lagi kasi sobrang busy din sa work. And nagkakaroon lang ako ng time pag ayan ganito, after ng work, lalabas ako, magkakape, tapos yun, makapag-vlog or nakakanood ng mga videos nila, or minsan yung pag bago matulog, diba, may reels ganyan. So, ang dami nga nagsasabi sa akin na mapupuyat daw ako and everything, ganyan. Isa lang masasabi ko, 18, huwag kayong mapupuyat para sa SB19. Kasi, sure ako, yung SB19 members, hindi nila gustong magpuyat kayo. At pag may isa sa inyo, umakyat na sa di nabawasan tayo ng ng member sa 18, di ba? So, ingatan nyo din sarili nyo. Diba? Ano sinasabi ko? Kasi pagpuyat nila. Pinaproblema ko. Kasi may nag-comment nga sa akin. Sabi niya, welcome to fandom, mapupuyat ka na din, ganyan. Diba? Dinamay niyo pa ako, onti na lang, baka kunin na kayo sa taas. Pero, yun nga, sabi ko nga, diba, huwag natin hayaang mabawasan ang fandom natin. Diba, dapat nga parami tayo ng parami. So, kailangan talaga, huwag kayo magpupuyat. Pakailamera. Ayun, kasi minsan hindi ko pala nababasa yung ibang comments niyo sa YouTube. Kasi minsan hindi ko ma-reply isa-isa. Kasi sorry po, sobrang busy talaga. And kung alam niyo po yung pagiging OFW, medyo kailangan po mag-focus sa trabaho. Ayun po. Kaya may pahapyaw-hapyaw ako na oras para mabigyan ng time. Ano ko lang ako na ito kanina ko pa. Mabigyan yung time yung SB19. So, and may time pa rin sila para sa akin. At least, right. Tapos kinukuha pa nitong langaw yung oras ko. So anyway guys, just be happy para hindi masad yung SB19. Of course, alam ko ba na lagi nyo silang mahal. Ayun pala, yung Fast Zone. Sinend kasi sa akin ng kapatid ko yun. Sabi niya panoodin ko daw. Agad-agad ako nag-open. Sabi niya kasi, bibili daw ng ticket for $30 ata. So, syempre ako, madali na ako para makanood ako. Sad to say, Qatar people, wala tayong access dito sa Qatar. As in, wala. Nag-email pa ako mismo sa sa I Want TFC. I Want TV pala. I Want TV? I Want TV ba yun? Oo, I Want TV. Nag-email ako sa kanila. Sabi ko, gusto ko manood ng SB19. So, ipapakita ko sa inyo. Ito, yung email ko. And ito yung reply ko sa kanila. So, yan. So, wala talaga tayong chance na yung mga taga-Qatar na makapanood nun. Bago pa lang ako na 18, ang dami ng struggles para maging 18, di ba? Diba nga, ayaw ko tanggapin ng kapatid ko na maging fan pa ng 18 hanggat hindi ko napapanood. Ayun. Sayang. Pero, malay nyo, makagawa ng paraan or alam mo yun, yung mga illegal, di joke lang. Kasi alam mo yung mga Pilipino bigla na lang di ba kayo magpo-post kahit sinabi bawal. Oo, meron akong nakita akong post dito pala sa Qatar nangyari yun, pinakita akong post yung inalikan nila yung yung member ng SB19. Sira ulo. Sinabi na nga sa rules na bawal. Tigis din ang ulo mo, putusang kita dyan. Ang gigil din ako kay ate nun eh. Alright, so I think tapos na tong ulit vlog ko. Isang oras na ba tayo dito? Meron bang parang kapehan time ang 18? Yung parang magkikita-kita sa isang lugar, tapos kwentuhan lang, ganun. Pero ngayon, kwentuhan kaya tayo dito ngayon, no? Or mag-live na lang ako. Mahihain talaga ako eh. I think that's all guys. See you next time. Bye.